Yun, kung ano lang po yung dapat na ibigay, yun po yung makikita ng mga tao dito. And Naman ako pa yung una. hi to the Aster. Diba? Parang hindi ko, baka type niyo ako ulihin. Anak-anakan ko to eh. Yes, we'll manage everybody. I co-manage rin with Viva. Of course, siguro, una muna, congratulations anak. Kahit hindi tayo madalas nakikita. Alam ko how busy you are. Medyo may konting pa-sexy rin itong pelikulang to. Di ba? Medyo lang ay nakikita naming teaser. So, parang I thought you were trying to veer away from doing sexy materials. Dito po sa akin ka lang, actually, Tita Aster, kung ano yung mga hiningi nung script, yung material, yun lang din talaga yung ibinigay ko. Kumbaga parang unlike before na parang ibang level, as you all know. Pero this one, kung ano lang yung kailangan. Hindi naman as in like all out, masyadong mabigat na pagpapasexy, pagpapakita ng skin. Pero dito, as in yung sakto lang, kung ano lang din yung kaya ko sa ngayon. I mean, kasi ako, pinromise ko din po talaga sa sarili ko na kailangan ko ano yung gusto kong path. Yun yung tahakin ko ngayon. So, I guess, kaya ako din po tinanggap tong Akit Ka Lang kasi nakikita ko na inline siya dun sa gusto kong gawin. I mean, hindi natin kino-close yung pinto sa mga ganong klaseng projects na papakita pa rin natin yung pagiging flexible natin as an actor, hindi natin tatalikuran yung mga ganon. Pero at the same time, syempre, tinanggap ko siya because alam ko maganda yung material, magagaling po yung mga kasama ko, and of course yung director po namin. So, yun, kung ano lang po yung dapat na ibigay, yun po yung makikita ng mga tao dito, and hindi ko rin masyadong pinigilan yung sarili ko dahil lang sa akala ng mga tao, ayoko na gawin to, or hindi na pwede. Parang, mas dun ako sa aktor ako, eto yung kailangan kong gawin, so eto pa rin yung makikita ng mga tao at the same time, kung ano talaga yung gusto kong gawin, yun yung pupuntahan ko po. Correct. May second and follow-up question kasi alam ko maraming magtatanong. Parang naiilang ako eh. Naiilang ako. From your Adan days, nag-evolve ka na bilang isang aktor. Nasaan ka na? Doon sa level na yon to the present time. Siguro, I would say, tita, na nandito ako sa part na finally nagagawa ko po talaga kung ano yung gusto kong gawin. I'm not saying na hindi ko po ginusto yung mga ginawa ko before. I mean, it's part of the journey. Alam ko may mga bagay na kailangan kong gawin noon para makita tayo ng mga tao, mapansin tayo, marinig tayo. Tinreat ko na lang din po yung mga nagawa ko before as stepping stone para maging mas mahusay, para mas makita ng mga tao na may kaya tayong gawin. Nandito ako ngayon sa career ko kung saan parang pakiramdam ko finally mas meron akong chance na magpakita sa kanila na meron pa akong iba pang kayang gawin aside from gumawa ng mga matadamang na pelikula or mas, provocative films. And even before naman po, bago pa pumasok yung Adan, nasa ibang station pa ako, parang nakagawa rin ako ng mga teen-oriented show, ganyan. So, mas gusto ko lang din talagang ipakita na yung journey ng career ko is hindi lang siya nasa isang box lang tayo. Parang mas gusto kong ipakita sa kanila, VMB, Viva Movie Box. Mas gusto kong ipakita na kaya nating puntahan yung mga kadalasan naman talagang kailangan na pinupuntahan ng isang artista. So, nandito ako ngayon sa part na masaya po ako na nagawa ko po yun at nagagawa ko po ngayon kung ano yung mga gusto kong gawin, and I am very grateful na binigyan po ako ng chance ng Viva na ma-explore po lahat yun, na parang hindi lang ito, hindi lang yan, or hindi lang ito yung pupuntahan mo, parang madaming pintuan na magbubukas for you kasi kaya niya to nagawa niya to, pwede rin siya dito, or baka pwede rin siya dito. So marami silang may isip na paglalagyan sa'yo kasi ang dami mong pinagdaanan para kung willing ka to do it.
So I'm happy. Right now, I am very happy. Thank you so much. Siguro, before I pass on the microphone to the other, colleague or sa kasamahan natin, gusto ko lang idagdag, Pibbs, na she was with FPJ's probinsyano for more than a year. In fact, ayaw pa siya paalisin ni Coco at that time. Pero pinapamili kami ni Boss Vic. Ay, tutuloy mo yon? Wala kang pelikula. So, ang hirap yung nasa gitna ka, di ba? So, dumating kami sa point na gano'n. Good, hindi ako, si Karen. So, but I'm so happy kung anong nangyayari sa career mo ngayon. Yes. Thank you, congratulations. At palagi po natin pipilian ng Viva kahit anong mangyari, tita. Yeah. Thank you, thank you. I believe that is a very good problem to have. Prime time or movie? Diba? Yes, congratulations. Thank you so much, Tita Aster. Okay, moving on po to Ma'am Dolly Ann Carvajal. Hi Hello there. po, Miss Dolly. The theme of your series is infidelity, no? Would you ever forgive a cheating partner? Oh my Hindi ka God. naman si Ella Tadarna. Hindi ka naman. Honestly, napagdaanan ko po before na kahit na harap-harapan ka ng niloloko ng isang tao, nandun ka pa rin sa part na parang baka magbago. Bigyan natin ng chance. May ganon. Pero dahil na-realize ko during that time na parang hindi pala dapat ganon. Kapag sinaktan ka ng isang tao, mas malaki yung chance na uulitin at uulitin niya yun. Dahil in the first place, hindi niya nakita ka talaga yung worth mo. Kaya siya napunta sa part na kinaya niyang gawin sa'yo yun. So, nandun ako sa part na kung lolokohin ka ng isang tao, ibig sabihin hindi ka niya ganun kamahal. So, bakit mo siya bibigyan ng second chance? Para mas iparamdam niya sa'yo na hindi ka talaga kamahal-mahal. Dahil kaya niyang maghanap ng iba kahit nandyan ka na binibigay mo naman yung 100% mo. So I guess, kapag may ibang pumasok sa buhay niya, hayaan mo siyang piliin yung pangalawang tao na yun and let go. Diba? Parang hindi ganon yung ako as a person, hindi ganon yung worth na nakikita ko sa sarili ko. Kung mahal mo ko, dapat ako lang. So, no, hindi ko bibigyan ng chance yung mga taong kayang manloko, kayang manakit, at kaya kang ipagpalit. For me, pag mahal mo dapat siya lang. Kung hindi, then let go. And I know my worth. Oh, wow. Very well said. Oh, my Ayun word. na. No more further question. Baka si PB wants to answer. Thank you. Okay, no more further questions? Okay, thank you so much, Miss Dolly from The Philippine Star. Ang susunod na magtatanong naman ay from Anong Ganap. We have Erwin Hi, Ogata. Ren. Alright, so Ren, you've done a horror, compare na, di ba, action, then ito, drama. So ano yung pinaka-komportabling genre ka among those films? Drama po talaga. As in, hindi naman po sa nagyayabang po ako, pero parang feeling ko doon ako pinaka-comfortable to the point na hindi ko po din nakasanayan na lagi ako nagpapa-actor's cue. Yung parang mabilis lang talaga siya lahat sa akin kasi feeling ko doon po pinaka-comfortable yung katawan kong gawin. And I guess meron akong sobrang dinadala lagi. Parang lagi akong mas may malalim na pinanguhugutan pagdating doon. So, I guess mas gamay na gamay ko po siguro yung drama. Pero at the same time, sobrang na-enjoy ko rin yung paggawa ng rom-com before sa Lulu, and then nag-action ako, horror, diba? Kompleto na. Sobrang na-enjoy ko yung horror actually. And lahat talaga yon, as in parang walang project na hindi ko na-appreciate or hindi ko in-embrace fully. Kasi parang lahat talaga parang worth it gawin at masayang gawin. Pero yeah, number one is drama talaga. Parang love team lang hindi ka parami nakikita sa isang love team, eh, no? Pwede pa ba? Opo, baka naman po. Nasa mutya ka, di ba? Ay, opo, pero ano lang, mangungulit po ako doon pero wala naman pong love team. Pero medyo wala. Opo, wala pa po. Okay, good luck sa new project. Thank you po. Thank you. Okay, thank you so much. Now, moving on, let's hear from Angelica Villanueva from Manila Standard. Hello po. Hello po. Congratulations, friends, sa inyong project mo. Parang fully booked ka sa last quarter ng year, Yeah. no? So, paano mo pa minamanage yung, may free time ka pa ba? And paano mo
Paano mo ano yung pa yung mga luho mo na Ang lamig po kasi. Then fully booked ka this year, di ba? May time ka pa ba to parang to plan for your Christmas? Kasi di ba, syempre, ang mga tao ngayon nagpa-plan na for Christmas. Ako po kasi sobrang mahal na mahal ko po yung ginagawa ko. So parang kahit sobrang busy, parang hindi ko siya nafe-feel na parang nakakapagod siya or parang uneasy yung feeling na parang sobrang busy ko or sobrang nakaka-drain yung ganun. Parang more on ginagamit ko yung part na yon as nagiging mas thankful ako and mas namomotivate ko yung self ko na parang lahat ng mga pinagdadasal ko dati, lahat ng gusto kong gawin is nagagawa ko ngayon. So, wala talagang space for reklamo, para pong ganon. So, kung may chance man na makakapagpahinga ka, as in, tinutulog ko po talaga, or minsan, mas nanonood na lang po ako ng movies or series kasi parang workshop ko din po yun. Parang ina-enjoy ko po kung ano yung mga gusto kong ginagawa lagi. Nasa bahay lang, para at least kahit ginagawa ko yung mga gusto kong gawin, nakakapagpahinga pa rin ako. And sa Christmas, parang meron po kasi akong pinaghahandaan ngayon. So medyo dikit sa Christmas. Pero meron pa rin Christmas break, of course. Pero, yun, meron pa rin. May Christmas break pa din with the family, of course. It's really important, to recharge and makapagbigay ng time sa loved ones. Pero after nun, as in back to work agad. So, I am very grateful and excited. Kanina na-mention mo, di ba, na parang hindi ka willing mag-give ng chance sa mga cheat, no? Pero for you ba, hanggang saan mo dapat ipaglaban yung taong mahal mo? Meron kasing dalawang version ng ako. Yung isa, nalagpasan ko na parang grabe sumagid talaga ako na parang to the point na nasira talaga yung mental health ko. Na parang gusto ko na magpa-psychiatrist, ganong level. Kasi all out po kasi ako mag-give ng love sa person. Tapos parang sobra ako na-drain. Kasi paulit-ulit kong tinanggap and pinatawad. So, yung past version na ako, sagad talaga. Kahit araw-parapan parang pinapa-feel na sa'yo ng mundo na, girl, you have to let go, you have to move on. Pero I'm still there, fighting for it. Pero ngayon, parang ako na yung tipo ng tao na kapag once may pinaramdam sa akin na any red flag, parang, okay, hindi to mag-work. Or pwedeng, kung bigyan ko ng chance, I guess mapupunta na naman ako doon sa dating ako. So yun yung iniwasan ko na and nag-grow na ako from there eh. So I guess parang ayokong sayangin yung growth na yun. And mas ginagamit ko siya to, improve myself and to show people na parang this is me, this is my worth, and kung hindi mo na-appreciate yun or kung hindi mo afford yun, then huwag ka na lang lumapit. Just ka na lang, parang ganon. Huwag mo na lang akong saktan, parang ganon. Para at the same time, ayoko pong sayangin yung oras ko. Parang, mas marami akong gustong gawin, lalo na ngayon. And yun talaga yung focus ko. So, yun, dun ako ngayon. So, wala. Hindi na ako mapupunta sa dating ako na kailangan kong tanggapin yung mga ganong bagay. And I am very thankful na ngayon, nandito ako sa part na masasabi ko na ito yung best version ng self ko right now. Thank you so much, friend. Congratulations. Awesome. I love all your answers. Good job, girl. Okay. And next up, let's hear from Alan Policarpio from The Inquirer. Irene, good afternoon. Tanong ko lang, before mo ba gawin itong series na to, nakakanood ka dati talaga ng mga microdramas or na-encounter mo sila? Honestly, meron po akong nakikita. Kasi very sikat siya lalo sa Blue app sa Facebook. So, nakikita ko yung mga Chinese na mga microdrama. Tapos meron one time, may ganun pala talaga siyang factor na yun din yung naging goal namin dito sa Akin Ka Lang na kapag nakita mo siya sa Facebook, parang mapapatigil ka talaga. And then, ano ba to? Ba't parang ang intense? Tapos hanggang sa magugulat ka na, tapos mo na. Tapos try ko din talaga mag-download. Sabi ko, ano ba to? Paano ba yung setup niya? Paano ba yung flow niya? So, nakapag-try ako before na mag-download and tumingin. Tapos, nakaka-hook talaga siya. Honestly, napanood ko yung Kaplan Aries. Ayan. Opo, kasi yun yung nakikita natin, diba, na parang pinaka nag-work talaga first time. So, natry ko pong panoorin yun, and then I have friends, which is weird.
Itong mga friends ko na to, graduated sila from UP. So, alam mo, wala silang time, lagi silang may work, lagi silang focus sa family nila. And then, nagulat ako na yung asawa ng best friend ko na to, alam mo ba, si ganito, natapos niya yung Kaplan Aries. Tapos nagulat ako, nanonood siya nun. Kasi lalaki siya una sa lahat, tapos tinapos niya, na-hook daw siya. So, okay, nag-work pala talaga yung mga ganito. So, nung nalaman ko po, naggagawa po ako ng vertical series, which is yung akin ka lang na agawan ng asawa, agawan ng minamahal. Sabi ko, oh my gosh, gusto kong ganun din yung mapa-feel sa makakanood nito, kung ano yung na-feel ko, anong na-feel ng friend ko, na nung pinanood niya, tinapos niya. So, yun, sana ganun nga yung mabigay natin sa audience natin para mas maraming makanood ng Viva Movie Box. Pero anong feeling mo na, in a way, doon na rin papunta yung industry natin na ang dami ng mga lumalabas na bagong platforms kagaya niyan. Parang ina-embrace mo din ba siya or mas gusto mo pa rin yung mga traditional natin na ano? Honestly, hindi po natin maiiwasan yung mga changes kasi part din po talaga yun eh. Parang, di ba dati, nasa radyo lang tayo, ngayon may Spotify na. Kumbaga nag-evolve talaga yung mga bagay-bagay na hindi maiiwasan. Pero at the same time, kailangan mo i-embrace talaga yung changes. Kasi doon ka rin mag-grow and doon mo rin malalaman kung ano pa yung mga pwede mo nga explore. Pero ako, at the same time, 50-50 po ako doon. Parang, okay, sige, sundan natin and go with the flow tayo kung ano sa tingin natin nag-work or kung ano yung uso, kung ano yung gusto ng mga tao. Pero at the same time, nandun pa rin po yung love ko for cinema, kung ano yung nakagawian natin, kung ano yung traditional. Kasi ako, ayoko din po yun mawala. Na parang, para sa akin, bilang mga Pilipino, kasi yun din yung core natin eh. Yung, parang yun yung center ng di ba, pag sa family, yun yung nakakapagpatipon-tipon sa mga tao, sa pamilya natin, manonood tayo ng sine, may ma-feel tayong joy, sadness, and all. So parang ayoko po mawala yun, na parang hindi na natin mabibigay sa mga tao kasi nandito na lang tayo ngayon sa maliit na screen. Parang, para sa akin, kailangan balance pa din. Pwede natin gawin to, pwede din natin gawin to, at hindi mawawala. Parang, nandun na eh. Part na rin siya ng industry natin na kailangan talaga natin alagaan. So sana, yung mga tao, parang alam naman natin na very, na din, parang ang bilis na din ng attention span ng mga tao ngayon. Pero sana, huwag pa rin nilang kalimutan yung mga local films natin. Tapos parang huwag din nilang kalimutan na mag-effort pa din na pumunta sa mga sinihan, to support our films, at panoorin yung mga gawang Pilipino. Kasi parang pag nawala yun, hindi rin tayo makakapag-explore like ito. Hindi natin magagawa yung mga vertical series na to. Hindi tayo makakagawa pa ng iba pa na magugustuhan pa nila kung i-let go natin yung mga nakasanayan natin. Diba ba? So, yan. Last na lang, ano yung mga adjustments na ginawa mo when it comes to acting? Kasi iba eh, parang hindi siya kasing lang. Compressed. Compressed na yan. Honestly, kakaiba siya for me kasi una sa lahat, parang pagpunta ko ng set, parang, konti lang yung ilaw. Parang ganun, parang kakaiba siya. Tapos, yung unang sinabi talaga sa amin ni Direk, okay guys, kailangan dito yung acting natin, kung binibigay mo yung 100% mo, kailangan mga 150 ka dito. I mean, yung taas ng level ng bawat atake. Kasi nga, ang goal is, hindi dapat mag-scroll yung mga tao, kailangan makuha natin yung attention nila. Kailangan ma-hook sila. So, isa yun, as in, nag-adjust kami sa acting. Ako pa naman po kasi ang hilig ko po sa mga, kasi fan po ako ng mga silent films lang, parang mata-mata lang, walang masyadong sinasabi. Yung feelings nasa loob lang. So, nag-adjust po ako dun sa parang, alam niyo po yung feeling na kapag naririnig natin dati sa radyo ng mga bata tayo, pinapakinggan ng lolo't lola natin, yung mga intense na drama sa radyo, parang ganun yung dapat na makita nila, na parang ang intense ng mga nangyayari para makuha natin yung attention nila. So, yun yung isa sa mga adjustment. And yung masyadong dikit-dikit, yun din po. As in, dikit-dikit kami lahat, kailangan namin magkasya sa screen. Yun, and sa script, kailangan, talaga, ibigay mo bawat, yung 100% mo sa bawat eksena. Kasi meron ka lang 1 to 2 minutes. Diba? So, kailangan mapakita, mapafeel mo dun sa certain amount of time na yun. So, walang room talaga sa parang mahina lang or ano po yan.
parang walang masyadong gana or whatsoever. Kailangan 100% every scene talaga, every episode. Thank you. Thank you. Okay, I agree, no? Para siyang hapon serye on steroids. Oo. Talaga, ganong Intense. acting. Okay. Thank you so much. Moving on to Lionheart TV, we have Richard Paglikawan. Lorel, Hello po. congratulations. Thank you po. Ang strong no ang strong nung akin ka lang na title. Pero ikaw ba, nasabi mo na ba once yung akin ka lang na lang? Hindi po kasi ako ganun eh. Parang, hindi po ako yung tipo ng babae na parang masyadong aggressive when it comes to a person na parang paparamdam ko talaga na akin ka lang. Dapat ako lang. Parang ganun. Kasi ako din yung tipo ng babae na parang kung gusto mo ako, edi okay, tingnan natin. Pero kung hindi ko ipipilit yung sarili ko. Or hindi ko, parang wala ako dun sa part na parang kagaya ng ginawa ng character ko dito na talagang ginawa niya ang lahat. Na parang wala na sa utak niya kung may masasaktan siya or hindi niya na iniisip yung mga consequences ng actions niya. Hindi naman ako ganun. So I guess, hindi rin ako magiging ganun or hindi ko rin ever siguro masasabi yun sa isang tao. Pero, meron din naman sigurong side na parang alam yan, parang yung pa-sweet lang na parang, ay, akin ka lang nga, yung gano'n. Pero hindi yung parang to the point na paparamdam mo sa isang tao na parang nakakasuffocate na siya in a way. Hindi po ako gano'n. Yung parang nakakasakal. Hindi sa... Tama ba na ito yung parang initial offering ng ano? Yeah, opo. Anong Ito yung- feeling na of all the titles na ini-launch last month, ito yung unang sasalang for VMB? Siyempre po nakaka-pressure kasi alam naman natin very successful ang Viva Max, Viva One, and then ito yung pangatlo. So parang meron ka talagang kailangan goal na kailangan ma-hook din yung mga tao, kailangan mapansin din nila to, kailangan mag-ingay din to. Pero at the same time, parang andun pa rin na, okay, breathe, enjoy, kung ano man mangyari, edi yun, di ba? Parang yun, nakaka-pressure siya, syempre, and iniisip ko na lang na sana magustuhan ng mga tao kasi ito nga yung una na sana i-embrace nila, sana ipagkalat nila, 'di ba? Pero yeah, and very thankful po kasi akala ko po nung una pangalawa kami. Pero yun nga, nauna kasi parang dami din positive na feedback ng mga boss. So, sobrang happy po namin na kami yung unang napanood ng mga tao. Thank you, Ren. Congratulations. Thank you. Okay, maraming salamat po. And last but not least, for our first series for today, let's hear from Carissa Alcantara from Manila Bulletin. Hello po. Hi Ren, first of all, congratulations. Kasi na-mention na kanina yung mga cheating, ito ganun. Ikaw ba, any advice na lang sa mga taong nakaranas ng cheating or naagawan? Girl, you don't deserve that. Hindi mo deserve yan. Walang may deserve niyan. So, mas mahalin mo yung sarili mo, mas alagaan mo yung sarili mo, at darating yung tamang tao para sa'yo, at hindi paparamdam sa'yo yung question mo yung worth mo, yung pagkababae mo, yung pagkatao mo. Darating yung araw na makikita mo din kung bakit nangyari sa'yo yan. Siguro may mga kailangan ka lang matutunan along the way, pero you really have to love yourself more para hindi ka na mapunta sa mga ganong klaseng tao. Kasi I really believe na kung ano yung inaalaw mo sa self mo na mangyari sa'yo, yun din yung mga na-attract mo eh. So you have to level up. You have to really love yourself and focus on yourself para mas high value man yung mga ma-attract mo din. At hindi ka na mapunta sa sitwasyon na kailangan masaktan ka pa para may matutunan ka, di ba? Ikaw dapat yung maging lesson sa mga tao na yun. Na parang, this is my worth. Diba? So, hindi tayo dapat nagpapaloko. At kung ayaw mong lokohin ka, you really have to love and know your worth. Noted. Yes. May hugot ko pa ba? Ate, ano mo yan? Kasi ay, bigat ng mga tanong. Ako, for my last question is, since natanong na yung Christmas plans and everything, what is your Christmas wish? Sana
sana po, naiyak. Hindi. Sana po lahat ng mga, hindi naman matatapos yung problema natin sa Pilipinas. Pero sana mas maging matalino na yung mga tao. Sana next election, sana mas pumili na tayo ng mga tamang kandidato na papaupuin natin. Kasi, diba? Nakaka-overwhelm. Yun. Yun po. Anyways, thank you, Ellen. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Palakpakan po natin si Miss Ren. Thanks. Vote wisely. Diba? Oh my gosh. Na naging political at the last minute.